Tama na yan. Umuwi ka na lang kaya? Wala sa loob na sambit niya kaya napatingin ito sa kanya. What? Umuwi ka na lang, Stanley. Kumunot ang noon nito. Nakita nitong seryoso ang kanyang magandang mukha. Mukha lang pala. Dahil hindi naman daw ito nagagandahan sa kanya, di ba? Nag-usap na tayo, baby, di ba? Hindi ko aalis dito hanggat hindi tayo nagkakabalikan. Tumayo ito sa pagkakaluhod sa sahig at diretsyong nakatingin sa kanya. Paano kung ayoko na makapagbalikan sa'yo? Nag-aaksaya ka lang ng oras mo rito. Saglit itong natigilan sa sinabi niya. Maghihintay ako kahit matagal. Just let me prove myself. Hayaan mo lang ako patunayan sa'yo na mahal na kita at handa akong magbago para sa'yo. Pangako, ikaw na lang ang babae sa buhay ko and I am ready to forget those bitches. I mean, handa akong kalimutan ng mga walang kwentang babaeng nakilala ko noon at makikilala ko pa sa kasalukuyan. Para lang sa'yo, Eunice. Ano bang plano mo pag nagkabalikan tayo? I'll tell you kapag nagkabalikan na tayo. Marami na akong plano at sagot mo na lang ang kulang. Habang nagsasalita ito ay hindi niya maiwasang magwapuhan ng gusto sa lalaking ito. Bawat pagbuka ng bibig nito ay napapatitig siya. Parang kay sarap halikan ng labi nito. Namimiss na niyang makapaghalikan dito. Napalunok siya at pinilit pa rin patatagin ang kanyang sarili. Kailangan muna niyang makasigurado at huwag magpapadala sa mga matatamis nitong salita. Nag-iwas siya ng tingin sa labi nito dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at lundagin niya ito upang halikan. Sige. Ipagpatuloy mo lang yung paglalampaso dyan. Magluluto na ako. Tumalikod na siya kay Stanley para pumunta sa kusina. Nais niyang uminom ng malamig na tubig upang pahupain ang init na nararamdaman niya. Pagdating sa kusina ay uminom muna siya ng isang basong tubig. Naririnig niya ang pagkuskus muli ni Stanley sa sahig. Ibig sabihin ay itinuloy na nito ang ginagawa. What? Baby naman! Magrereklamo pa sana si Stanley nang batuhin niya ito ng punda sa gwapong mukha nito. Ang arte mo ha, si Patrick na hindi nagreklamo dyan kagabi. Ayan, bagong punda yan. Ikaw na magpalit ng punda ng unan mo. Katatapos lang nito maligo. Natutuwa siya dahil ganoon pa rin ito katulad noon. Mahilig pa rin itong maligo bago matulog. Samantalang naghilamos at sipilyo lang siya dahil 2 beses na nga silang naligo kaninang umaga. Panigawaing bahay pa lang ang naiutos niya kay Stanley sa buong maghapon dahil hindi sila nakakalabas ng bahay. Swerte nito dahil balak niya itong paakyatin ng puno. Kahit alam niyang hindi ito marunong umakyat ng puno, ay nais lamang niya itong asarin. Siguro bukas na lang niya ito aasarin. Pasalamat ito't umulan pa rin maghapon. Pero baby, ex-boyfriend mo ko. Si Patrick, extra lang yun sa pagmamahalan natin. Pwede naman siguro ako dyan sa tabi mo matulog, di ba? Hirit pa nito ngunit nagbingi-bingihan lamang siya at nahiga na sa kanyang kama. Tumagilid siyang patalikod dito dahil nais niyang itago ang kanyang pagngiti. Buong araw niya itong pinagod sa pag-uutos ng gawaing bahay. Luminis nga ng husto ang buong bahay niya dahil pilya niyang pinalinis iyon. Uy, hindi ako sanay matulog sa sahig. Kung ayaw mo, edi doon ka sa labas matulog. Pangaasar niya habang napapangiti siya ng lihim. Sa katunayan ay mabilis lang naman na nawala ang tampo niya sa babaerong lalaking ito dahil malaking bagay na nagpatunaw sa kanyang puso ay ang pagpunta nito sa isla para lamang suyuin siya. Todo effort din nito sa paglilinis ng buong bahay niya kanina kahit napapansin niyang panay ang hawak nito sa balakang at likod nito dahil sa pagod. Baby, matitiis mo ba talaga ako na dito patulugin? Umarap siya kay Stanley habang nakatagilid siya at nakita niyang nakasimangot ito na parang batang inagawan ng candy. Huwag ka na magreklamo. Buti nga't pumapayag pa ako nandito ka sa bahay ko. Pagkatapos mo akong lait-laitin sa Manila. Pagkatapos mo mambabae ng harap-harapan. Ito na nga po, matutulog na. Nagmadali itong humiga sa banig at pinagpagpan nito ng kumot. Napangiti siya. Madali naman pala itong kausap. Ang sakit ng likod ko, baby. Kahit maliit itong bahay mo, napakarumi naman pala. I mean, marami akong nilinis. Napangiwi ito dahil sinamaan niya ito ng tingin. Tingnan mo't nilalait mo pati itong bahay ko. Hindi naman, baby. Sorry na. Napagod lang talaga ako. Umupo ito at naghubad ng t-shirt nito. Napalunok siya sa ginawa nito bago ito muling humiga. Bakit ka naguhubad dyan? Mainit, baby. Sanay ako sa aircon.
I hope you understand. Sana naiintindihan mo, baby. Naiinitan ako kapag walang aircon. Sus! Si Pogi noon hindi naman yun naiinitan eh. Kahit si Patrick kagabi, hindi rin nainitan. Ikaw lang talagang maarte dyan. O baka naman sinasadya mo akong kitin. Napapataas kilay na tanong niya. Bakit naaakit ka ba? Teka nga muna, bakit palagi mo na lang ako ikinukumpara kay Pogi? Ako rin naman yun eh. Tanitigan siya nito habang nakahiga ito. Ang wudyo, sinadya pa talagang ibaba ang kumot hanggang sa bewang nito upang makita niya siguro ang mga pandesal sa tiyan nito. Magdamit ka na nga. Kabastusan sa isang dalagang katulad ko ang may nakahubad na lalaki. Hindi pa ba tayo nagtalik noon? Bukod sa shower room? Ano ba naman ang klaseng tanong yan? Pinamulahan tuloy siya ng pisngi. Bakit naman kasi nito na itanong bigla ang bagay na iyon? Kasi parang naiilang ka pa rin makitang nakahubad ako. Iniisip kong apektado ka? Hindi no? Really? Bakit pulang-pula yung mukha mo? Matulog ka na nga. Huwag ka na magtanong ng mga ganyan. Wala nangyari sa atin noon dahil inirerespeto ako ni Pogi. Ngumiti si Stanley. Gusto kong pasalamatan ang sarili ko dahil sa ginawa niyang pagrespeto sa iyo. Gustong gusto talaga siguro kita noon. Napakunot ang noon niya. Bakit? Noon lang ba? Ngayon ba hindi na? Nag-aalangan na tanong niya. Ngayon, mahal na kita eh. Umawak pa ito sa tapat ng sariling dibdib nito na parang ipinaparating sa kanya na siya ang laman ng puso nito. Bumilis tuloy ang pagtibok ng kanyang puso. It hit her so good. Napakasarap sa pakiramdam nang marinig niya iyon mula mismo kay Stanley. Baka naman nabibigla ka lang. Nang babae ka nga eh. Tinitigan siya nito bago sumeryoso sa mukha nito. Ngayon lang ako naging sigurado sa feelings ko. Ngayon ko lang binuksan ang puso ko. Maniwala ka man o hindi, mahal na kita. Good night, Eunice. Ngumiti ito ng tipid bago ito tumagilid ng higa upang talikuran siya. Napahinga siya ng malalim dahil pakiramdam niya nasasaktan si Stanley dahil hindi niya pinapaniwalaan ang damdamin nito. Bumangon siya upang umupo sa tabi nito. Napatingin agad ito sa ginawa niya. Nagtaka ito kung bakit siya nasa likod nito habang nakatagilid ito at patalikod sa kanya. Masakit ba likod mo? Mahinahon niyang tanong kay Stanley na hinaluan niya ng paglalambing. Yun ang paraan niya upang iparamdam sa lalaki na hindi na siya galit. Ha? Napapalunok nitong tanong. Kanina nakikita kong hinahawakan mo yung likod mo. Siguro napagod ka ng gusto sa mga pinagawa ko sa iyo kaya hihilutin na lang kita. Dumapa ka para mahilot ko likod mo. Nakalingon pa rin ito sa kanya at parang hindi inaasahan ang mga sinasabi niya. Napakurap-kurap pa ito. Baby, wag na, baka mapagod ka pa. Ayos lang naman na likod ko. Nautal pa nitong sabi sa akin niya. Huwag ka nang tumanggi. Dumapa ka na para mahilot na kita. Hindi naman ako pagod eh. Napapalunok ito ngunit sinunod na rin ito ang utos niya. Dumapa ito sa higaan. Gusto mo ba? Doon kita sa kama hilutin? Narinig niyang napaungol ito ng mahina kahit hindi pa man niya nahawakan ng balat nito. Oh baby. You're torturing me. Konting reklamo nito. Ha? Hihilutin lang naman kita. Hindi kita torturin. Ibig ba sabihin, sa kama mo na ako patutulugin? Nahihiyang tanong nito. Hindi no, hihilutin lang kita doon. Masakit kasi sa tuhod ko kung dito kita hihilutin. Nauna na siyang bumalik sa kama. Halika na rito para mahilot na kita. Pilit niyang pinakasyual ang kanyang boses ngunit ang totoo'y nagiinit na ang kanyang katawan. Wag na, mabibitin lang ako. Pabulong na sambit ni Stanley. Ayaw mo ba, Stanley? Huminga ito ng malalim at seryosong tumingin sa akin niya. You're turning me on, Eunice. Sa boses mo pa lang, nagigising na itong body ko. Sa tingin mo mapipigilan ko ang sarili ko mamaya kung... Halika na, pinipigilan ba kita? Naiya tuloy niyang pagyaya dito na ikinatigil nito sa pagsasalita at sunod-sunod itong napalunok. You mean, pwede? Napaupo agad ito nang marinig ang sinabi niya. Nais niyang mapangiti dahil hindi makapaniwala ang gwapong mukha nito. Wag na nga, ayaw mo yata eh. Mabilis pa sa 4:00 itong pumatong sa kanya sa kama. Napangiti tuloy siya dahil para itong palaka na mabilis na tumalon sa ibabaw niya.
Oh, Tom baby, sigurado ka? Nag-aalab ang mga matang tanong nito sa kanya. Bakit mo ako pinapatungan? Hihilutin ko nga likod mo eh. Akala ko pwede. Ano pwede? Kunwari hindi niya naunawaan ang sinasabi nito. Umungol ito sa frustrations nito. Gustong-gusto na nitong sunggaban ng halik ang kanyang labi, ngunit natatakot ito at baka magalit siya. Humiga na lang ito sa tabi niya. Hilot lang bang gagawin mo sa akin? Nagigising si Body. Oh, Eunice. Akala ko pwede. Ano kasi naswerte? Sabi ko, hindi naman na kita pinipigilang matulog dito sa tabi ko. Dumapa ka na, para mahilot ko ng likod mo. Napapalunok itong dumapa sa akin niyang kama. Siya naman ang pumatong sa ibabaw ng likod nito. Sorry Stanley kung napagod kita sa mga utos ko sa iyo. Sambit niya habang sinisimulan ng hilutin ang likod ni Stanley. Saan ba masakit sa likod mo para yun ang pagtuunan ko ng pansin at para mapisil ko ng gusto? Bulong niya at bahagya siyang yumuko upang idikit ang kanyang dibdib sa likod nito. Sinadya niyang lagyan ng landi ang tono ng kanyang boses. He groans again. Oh, hindi na likod ang masakit sa akin, baby. Ang puson ko na. Mahina nitong ungol. Sakit ng likod ko. Bumangon na siya at totoo naman talagang masakit ang likod niya. Doon pala siya talaga nakatulog sa banig. Ibig sabihin simula na mag-good night siya sa dalaga, ay napanaginipan na niya itong nag-alok sa kanyang manghilot. Oh Dom, sana'y magkatotoo iyon. Paniguradong hindi na niya ito titigilan. Nagpunta muna siya sa banyo upang ayusin ang sarili. Paglabas niya ng banyo ay nakataas na ang kilay ni Eunice na naghihintay sa kusina. Bakit ang tagal mo yata maghilamos? Lumamig na tuloy ang kape mo. Napangiti na lang si Stanley. Wow, ang dami naman natin breakfast, Mrs. ko. Napangiti siya sa dami ng hinandang breakfast ni Eunice. Mayroong itlog, tocino, garlic rice, corned beef at may sausage pa. Mukhang patatabain yata siya nito. Kumain ka na, dahil marami pa ako ipagagawa sa iyo mamaya. Aakit ako sa puno? No baby, baka bahulog pa ako dyan. Pinigilan ni Eunice ang pagngiti ng malapa dahil inaasahan na niyang magiging ganoon ang reaksyon ni Stanley sa iuutos niya. Pilit niyang itinago ang kanyang nalalapit na paghagikik sa isang matalim at seryosong tingin. Akala ko ba'y gagawin mo ang lahat para magkabalikan tayo? Tinasan niya pa ito ng kilay upang mas kapanipaniwalang seryoso siya sa nais niyang ipagawa sa binata. Inutusan niya itong umakyat sa puno ng niyog. Kung dala-dala lamang niya sa islang cellphone niyang iniwan sa mansyon, ay paniguradong pipicturan niya ang naging reaksyon ni Stanley. Halata kasing natakot ito at hindi makapaniwala sa iniuutos niya. Sinabi ko nga yun, baby. Pero buwis buhay naman ang pag-akit sa puno na iyan. Tumingala pa ito sa puno ng niyog. Nakaakyat ka na nga dati dyan, hindi mo lang naaalala. Sabi niya kahit hindi naman iyon totoo. Nais lang niyang pagtripan ang binata. For real? Kunot noong tanong nito sa kanya, talatang hindi naniniwala sa kanyang sinasabi. Oo nga, tinuruan na kita umakyat sa puno na yan. Noon. Napalunok ito at muling napatingala sa puno. Kapag nakaakyat ka dyan, magkakabalikan na tayo. Biro niya. Napangisi siya dahil nalaglag ang panga nito. Baby naman, doon na lang sa puno ng mangga o di kaya sa puno ng santol. Kaya ko pang akyatin yun. But this dumb tree? Oh God, no, baka ikamatay ko pa ang pag-akyat dyan, no? Reklamo na Stanley habang nakikiusap ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wala tayong magagawa. Gusto ko ng nyug eh. Kailangan ko ng gata para sa ulam natin mamaya. Sobrang gusto ko kasing kumain ng ginataang baboy eh. Kaya kapag nakaakyat ka dyan, patitikman ko na iyon at bilang premyo, patatawarin na kita. Pero kung hindi mo kaya, fine, I'll try to do it. Seryosong putol nito sa kanyang sinasabi habang napapalunok ito. Iniwasan niyang mapangisi muli dahil baka makahalata itong ginugood time niya lamang ito. Talaga? O sige, may kiss ka sa akin mamaya kapag nakaakyat ka dyan. Baka nga kaluluwan na lang ako mamaya eh. Pabulong-bulong nitong sambit habang lumalapit na ito sa puno ng niyog. Abat mukhang aakyat nga. Kinilig tuloy siya dahil gagawin talaga nito ang lahat para lamang balikan niya ito. Ano ibinubulong-bulong mo dyan? Wala. Sabi ko kapag naakyat ako dyan at nakabalik ng buhay, lagot ka sa akin mamaya. Mamamagay ang uso mo sa halik ko.
nakuha pa nitong magbiro bago ito kumapit sa katawan ng puno. Siya naman tuloy ang napalunok at pasimpleng napahaplos sa kanyang leeg. Ano ba naman kasi itong lalaking ito? Konting salita pa lang nito ay nag-iinit ng katawan niya. Para siyang nasabik bigla sa gagawin nitong halik sa kanya. Shit. Napamura agad ito dahil hindi pa man ito nakakaakyat ng konti ay nalalaglag na ito. Hindi niyo tuloy maiwasang matawa dahil sa itsura nito. Namumula na tuloy ang kamay at paa ni Stanley dahil todo ang pagkapit nito sa katawan ng puno. Stop laughing at me, baby. Ang hirap. Hindi ko rin maalala kung paano ako nakaakyat sa langyang punong ito. Hingal na si Stanley pagkatapos nitong subukan ng paulit-ulit ang pagsampa sa puno ng niyog. Binibiro lang naman kita. Hindi ka naman talaga marunong umakyat ng puno eh. Lalo pa siyang natawa ng gusto dahil namula ang buong mukha ni Stanley. Hindi ito tumawa kaya napatigil tuloy siya ng unti-unti sa kanyang paghagikik. Nakatingin lang ito sa kanya ng seryoso. Bakit ganyan kang makatingin? Pagsusungit niya dahil parang hindi nito nagustuhan ang pantrip niya sa binata. Marahil ay nainis na ito sa kanya dahil kanina inutusan niya itong maglinis ng banyo. Pagkatapos nitong pakintabi ng sahig ng banyo ay nilakarin niya naman iyon ng may maruming paa. Sinadya niyang magtampisaw sa putik bago siya pumasok sa loob ng banyo. Nagputik tuloy muli sa banyo at inulit nito ang paglilinis. Hindi ito nagreklamo kahit alam niyang napagod ito. I hope we both take this seriously. Seryoso ako makipagbalikan sa iyo pero pinaglalaruan mo lang ako. Medyo nakakunot ang noo nito. Napangiwi naman siya dahil seryosong-seryoso na ang gwapong mukha ni Stanley sa mga oras na iyon. Para bang nababadtrip na ito. Sabi mo gagawin mo lahat ng iniutos ko eh. Tinitigal lang siya nito at pinili na lang na huwag nang magsalita. Napalunok siya na mag-walk out ito. Mukhang nabadtrip nga ito sa kanya. Tumalikod na kasi ito at naglakad ng pabalik sa bahay niya. Napakagatlabi tuloy siya. Napasobra na ba ang kapilyahan niya? Di suko ka na, ha? Uuwi ka na? Kinakabahang tanong niya habang nakasunod siya sa binata. Hindi ito kumibo at patuloy lang na naglakad pabalik sa bahay niya. Nainis din tuloy siya dahil hindi siya pinapansin ito. Kinakabahan tuloy siya dahil baka sumuko na nga ito. Parang gusto niya tuloy sakali ng sarili niya dahil sinagad niya yata ang pasensya nito. Sige, umuwi ka na. Mas mabuti pa nga iyon eh. Layuan mo na ako kung hindi mo kaya ang mga inuutos ko sa'yo. Sinasayang mo lang naman ang oras mo dito dahil hindi naman talaga kita babalikan. Labas sa ilong na sambit niya dahil naiinis lang siya sa pambabaliwala nito sa kanya. Napahinto ito sa paglalakad. Lalo tuloy siyang kinabahan. Lumingon ito sa kanya at sinalubong niya ang seryoso nitong tingin. Napaatras siya na isang hakbang dahil lumapit ito sa kanya. Handa akong sundin ang mga inuutos mo sa akin pero pinaglalaruan mo lang ako. Maybe tama ka. Sinasayang ko nga sigurong oras ko dito. Parang may kumirot sa kanyang puso nang sabihin nito iyon. Napalunok siyang muli dahil parang nagkaroon ng baraang kanyang lalamunan. Nasaktan siya sa sinabi nito. Tumalikod na itong muli bago nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanyang bahay. Hindi na siya kumibo. Nang makarating sila sa kanyang bahay ay dumiretso na ito sa loob ng banyo. Marahil ay maliligo muna ito bago ito umalis ng kanyang bahay. Ngayon pa lang ay naiiyak na siya. Akala niya kasi matatagalan nito ang mga inuutos niya. Yun pala 2 araw pa lang ay suko na ito. Sino nga ba siya para suyuin ito ng matagal? Masyado kasi siyang ambisyosa. Akala niya sobrang ganda niya para tiisin ito ang kanyang mga ipinagkagawa. Umupo siya sa gilid ng kama niya habang hinihintay niya itong lumabas ng banyo. Pinunasan niya ang kanyang luha dahil nasasaktan siya. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil umaasa siyang matatagalan ni Stanley ang mga inuutos niya. Gusto na niyang mapahikbi dahil nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang puso. Ngunit maya-maya na lang siguro siya iiyak kapag nakaalis na ito. Nang marinig niyang lumabas ito ng pinto ng banyo ay mabilis niyang pinunasan ang luha sa kanyang mga mata at pisngi. Nakatalikod siya sa gawin nito kaya pinapakaramdaman niya lang kung aalis na ito. Ngunit naramdaman niyang umupo ito sa tabi niya. Naamoy niya ang fresh na sabon na humahalimuyak sa katawan nito. Oh, bakit nandito ka pa? Akala ko ba suko ka na? Tanong niya habang hindi niya pa rin ito tinitingnan. Sinabi ko bang suko na ako? May halo ng paglalambing na tanong nito sa kanya bago ito yumakap sa kanyang bewang. Nahigit niya ang kanyang paghinga dahil sa ginawa nitong pagyakap sa kanya. Sabi mo,
Sinasayang mo lang ang oras mo dito. Sige, umalis ka na dito. Hindi naman kita pinipilit na suyuin ako eh. Hindi na niya napigilan ang mapahikbi dahil ang sama-sama ng kanyang loob. Umigpit tuloy ang pagyakap ni Stanley sa kanya at halos mapasubsob na siya sa dibdib nito. Lalo tuloy siyang naiyak. Shh! Stop crying, baby. Sorry, Eunice. Napagod lang yung katawan ko. Sorry kung nainis ako kanina. Iniisip ko kasi hindi mo naman sinaseryoso yung ginagawa ko para makipagbalikan sa'yo. Naramdaman niyang hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tahimik lang siyang humihikbi habang niyakap siya nito. Tatakot kasi siya kanina dahil akala niya susuko na ito at hindi na makikipagbalikan pa sa kanya. Kumalas ito sa pagyakap sa kanya para tingnan ang kanyang mukha. Pinunasan nito ang mga luha niya gamit ang likod ng palad nito habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Ano na pong next na iuutos ng misis ko? Huwag ka nang umiyak, please. Hindi naman ako susuko sa'yo eh. Hindi ko naman kayang mapalayo sa'yo dahil mahal na mahal kita kahit pinapagod mo ko. Ngumiti pa ito para lamang huwag na siyang umiyak. Nanatigan niya ang gwapong mukha nito. Hindi ka pa susuko? Umiling ito bago marahang muling pinunasan ng tumulong luha sa kanyang pisngi. Hindi, misis ko. Hindi. Pero huwag mo sana gawin laro ang sitwasyon natin dahil gustong-gusto ko na talaga maging akin ka. Pinagsisisihan ko nga kung bakit pa ako nakapag-break agad sa'yo eh. Kung alam ko lang na mababaliw ako sa'yo ng ganito, hindi ko na sana ginawa iyon. Napasinghot siya. Kasalanan mo yan eh. Nakipaghiwalay ka kasi agad sa akin eh. Sinabihan mo pa ako ng mga masasakit na salita. Sabi mo, pangit-pangit ko. Inaamin ko naman sa'yo na hindi ako nagagandahan sa'yo nung una eh. Pero ngayon, mababaliw na ako kapag hindi ka mapapasakin. Hinaplos na Stanley ang kanyang pisngi habang nakatingin ito sa kanyang muka. Hindi naman ako pangit ha. May mga gusto nga maligaw sa akin doon sa kabilang isla eh. Parang batang sabi niya kay Stanley. Napapanguso pa siya samantalang napakunot naman ang noo nito. Sino? I'll kill them. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba, baby. Cause you're mine. Hinapit ni Stanley ang kanyang bewang habang nakatingin ito sa kanyang mata. Marami no? Si Miguel at Patrick nga pinagsilosan mo no dahil pinupurmahan ako eh. Wait, who's Miguel? Kunot noon na talagang tanong ni Stanley. Tila nagsasalos na agad ito. Yung first love ko, taga-kabilang isla iyon. Nagsasalos ko sa kanya kasi alam mo first love ko siya. Ang pangalan pa nga niya pinagamit ko sa'yo noon eh. Pero nagsasalos ka kaya sabi mo pogi na lang itawag ko sa'yo. Do you still love him? Kunot noong tanong ni Stanley. Hindi na. May asawa't anak na yun eh. Huminga ito ng malalim. Nagulat siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Don't baby. Silos na silos tuloy ako ngayon. Kung sino mang Miguel iyon, sana huwag mag-cross ang landas namin dalawa. I'm possessive baby. I don't wanna share what's mine. Halos hindi siya makagalaw sa higpit ng yakap nito sa kanya. Hep hep, hindi pa naman ako nakikipagbalikan sa'yo ah. Kumakala siya sa pagyakap nito ngunit ayaw nitong pumayag. Mas sumigpit ang pagyakap nito sa kanya. Maya-maya pa'y nagulat siya nang iangat nito ang suot nitong t-shirt at ipasok nito ang ulo niya sa loob ng t-shirt nito. Napasubsob tuloy siya sa mismong dibdib nito. Stanley! Reklamo niya habang nasa loob siya ng damit nito ngunit hindi siya makagalaw dahil para siyang ikinulong nito sa loob. Nag-init tuloy ang katawan niya dahil ramdam niyang init mula sa balat nito. Kung pwede lang itago na lang kita sa loob ng damit ko, gagawin ko eh. Para wala na makakita sa'yo. Diyan ka na lang tumira sa loob. Pilyo itong ngumisi habang yakap-yakap siya. Loko ka. Palbasin mo nga ako dito. Reklamo niya kahit ang totoo ay gusto niya ang doon na tumira sa loob ng t-shirt nito. Pasimple niyang kinagat ang kanyang ibabang labi dahil napatingin siya ng konti sa mga pandesal nito. Diyan ka lang. Hindi kita ipapakita sa ibang lalaki dahil sakin ka lang. Natatawang sambit ni Stanley habang nilalambing siya nito. Napangiti na rin tuloy siya at kusang napayakap sa katawan nito. Magpapakipot pa ba siya? Ang sarap kayang yakapin at singutin ito. Hindi na niya napigilang amuyin ang dibdib nito habang yakap niya ito. Natigilan naman ito sa ginawa niya lalo na nang naramdaman nito ang munti niyang mga halik sa dibdib nito. Ang bango? Ang sarap pupugi ng halik ng katawan nito. What are you doing, baby?
Napapalunok nitong tanong sa kanya. Ang bango mo eh. Hinubad nito ang t-shirt nito upang makita nito ang kanyang ginagawa. Nang tumingala siya, ay nasalubong niya nag-aapoy nitong mga mata. Baby, can I kiss you? Kinakabahang tanong ni Stanley sa kanya habang nakayakap pa rin siya sa katawan nito. Nag-aalab sa kasabikan ng kanilang mga mata. Kapwa napapatingin sa labi ng isa't isa. Kapwa may pananabik sa pareho nilang nais gawin. Tumango siya kaya naman yumuko agad ito upang gawaran ng mapusok at nananabik na halik ang kanyang labi. Hindi na siya nagpakipot pa at sinalubong niya rin agad ng mapagparayang halik ang mga labi nito. Stanley, gusto kong ituloy natin ang hindi natin na ituloy noon. Bulong niya sa tenga nito na ikinaungol nito. Are you sure, baby? Tanong nito sa kanya habang hinuhubad na nito ang kanyang t-shirt. Nagtatanong pa? Naguhubad naman na ito. Last night was a blast. He had the best night of his life. Hindi niya tinantanan si Eunice hanggang sa hindi nauubos ang lakas niya. Kung hindi pa ito nagreklamong pagod na ito, ay hindi niya pa ito titigilan. He wants her so bad that he can't get enough of her body. He loves her so much that he loves the feeling of making love with her multiple times. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Stanley ay masasabi niyang ngayon pa lang niya naranasan ang pakikipagtalik na may halong pag-ibig o yung tinatawag nilang making love instead of sex. Sa tuwing makikipagtalik kasi siya ay purely sex at lust lamang ang nangingibabaw sa kanya. He just want to release his hot sperms but with Eunice, it's different. May kakaibang saya ang dulot ng pag-iisa ng kanilang katawan sa kaibuturan ng kanyang puso. He can't explain how happy he is right now habang yakap-yakap niya ang babaeng nagpaibig sa puso niyang bato. He never thought that in just lovely days ay mahuhulog na ang loob niya sa dalaga. Wala pa nga 1 linggo niya itong nakikilala na makabalik ang mga memorya niya. But he really fall in love with her. At bawat araw ay nararamdaman niyang nadadagdagan ng pagmamahal niya sa dalaga. Lalo na kagabi, when she gave him all of her. Mas lalo siyang na-inlove sa dalaga, lalo na't napakasarap nitong kasiping. Napagod tuloy ito ng todo. Nakanganga pa ito habang pinagmamasdan niya itong matulog. Halatang pagod na pagod ito katulad niya ngunit heto siya at pinagmamasdan pa rin ang natutulog na dalaga. Kahit kanina pa siyang nagising. Hinalikan niyang ulo nito. Ay, anong gagawin ko? Hindi ko na yata kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Na-inlove na ako ng sobra sa'yo. I love you so much. Bulong niya sa tenga nito kahit munting hilik lamang ang naisagot nito sa kanya. Napangiti tuloy siya at dahan-dahan na hinaplos ang pisngi ng dalaga. Tanitigan niya ang mukha nito. Hindi yata siya magsasawang titigan ang mukha nito. Mahal na kita, Eunice. Magpakasal na tayo mamaya ha? Pilyo siyang napangiti sa ibinulong niya sa dalaga. Gustong gusto na niyang pakasalan ito ngayon pa lang. Kung may malapit nga lang na simbahan doon sa isla, ay talaga namang dadalhin na niya agad ito doon upang huwag na itong mawala pa sa kanya. Balak niya na itong ayaing magpakasal mamaya. Ganoon siya kadesidido na maging asawa ito. Hindi na siya magdadalawang isip pa. Pakasalan mo na ako mamaya ha? Mahinang bulong pa rin niya habang dinadampian niya ng munting halik ang malalambot na labi nito. Muli ay isang hilik lamang ang isinagot nito sa kanya. Ang cute nitong humili kaya napangiti siya. Para siyang syunga na napapangiti habang pinagmamasdan itong humihilik. Hinalikan niya ulit ang mga labi nito na isang dampi. Medyo nagigigil na nga siya. Ngunit ayaw naman niyang istorbohin ang tulog nito. Ay, ang tagal namang magising ng misis ko. Nilalaro niya ang pisngi nito. Sinusundot-sundot niya iyon ng konti gamit ang kanyang hintuturong daliri dahil natatabaan siya sa matatambok nitong pisngi. She's so cute. Bagay na bagay kasi kay Eunice ang pisngi nito. Nanggigigil tuloy siya at hinalikan niya iyon. Medyo napaungol ito na para bang magigising na ngunit maya-maya pa ay naghihilik na naman ito.
Nagumapaw talaga ang damdamin niya para sa dalaga. Kahit hindi ito ang pinakamagandang babaeng nakilala niya, ay ito naman ang pinaka nakakabaliw na babae sa mundo. Ngayon lang niya ginawa ang titigan ng isang babaeng natutulog. And he enjoys it. Gustong gusto niyang pagmasdan ang mukha ng babaeng mahal niya.